Ano nga ba ang salitang Antikristo at saan ito galing? Ano ang paniniwala ng karamihan tungkol sa terminong ito? At sino ang tinutukoy ng salitang ito? Yan ang aalamin natin sa episode ngayong gabi. May ilang mga grupo sa US at maging sa ibang mga bansa ang nagsasabi na si Donald Trump na ang darating na Antichrist. I do think that Donald Trump is that beast of Revelation 13:3. Yeah, go read it. Go read it. If you're a Christian, I want you to get into Revelation 13:3, and I want you to read that verse. Yeah, about the Antichrist, about the one who was fatally wounded in the head. Then he was miraculously healed, and the whole world marveled at him and said, no man can make war with him. Trump, це Антихрист. And that we have correctly fingered Donald Trump as that individual. And when you look at his mannerisms, his actions, his words, his deeds, there's just no question. Every time we look at a new post, you say, yep, there's the Antichrist. Satan has a type, and clearly Donald Trump is it. So you're arguing here, both as a theologian and as a historian, I guess, that Trump is the Antichrist or an Antichrist in the metaphorical sense, not in the literal sense. Do I have that right? Well, that's right. And of course, yeah, I mean, Antichrist is an archetype, so it's always metaphorical. Ang salitang Antichrist ay isang terminong nanggaling sa Biblia. At ayon sa paniniwala ng marami, ito daw ay tumutukoy sa isang global leader na magtatatag ng isang uri ng world government or global system kung saan magkakaroon siya ng kontrol sa ekonomiya, relihiyon at politika. Binatay ang mga paniniwalang ito sa mga aklat sa Biblia gaya ng mga aklat ni Daniel, 2 Thessalonians at ang libro ng Apokalipsis. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, malamang ay pamilyar kayo sa mga pamagat ng aklat na sinasabi ko. Isa pa sa mga paglalarawan ng Antichrist ay ipapapatay daw niya ang mga Kristiyanong sumasampalataya kay Hesukristo. Pero kamakailan lamang, ibinalita sa iba't ibang news outlet na pinagbantaan ni Pangulong Donald Trump ang bansang Nigeria na gagamitan sila ng puwersang militar kung hindi matitigil ang pagpatay at pang-aapi sa mga Kristiyanong nakatira sa bansang iyon. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about, and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. These are cherished people. These are great people. Leave them alone. Warning, the Nigerian government better move fast before it's too late. If they don't, there's going to be hell to pay. Kaya paano nasasabi ng ilan na si Donald Trump ang Antikristo? Gayong isa pala siya sa mga nagtatanggol sa mga Kristiyanong pinapatay sa ibang mga bansa. Manapa, pwede pa nga nating masabi na ang Antikristo ay baka isang radikal na Muslim dahil sa galit ng mga ito sa mga Kristiyano, gaya na lamang ng mga jihadist sa Nigeria at sa ilan pang mga bansa sa mundo. Kung tutuusin, malaki nga ang utang na loob ni Donald Trump sa mga evangelicals sa Amerika dahil isa sila sa mga pangunahing sumuporta sa kanya para manalo siya sa pagkapangulo. At ang katunayan na siya ang binoto ng majority ng mga evangelicals, lumabas sa mga datos noong 2024 na 81% ng mga evangelicals ay siya ang ibinoto. Dahil dito, lumabas ang mga notions na si Donald Trump ang pinili ng Diyos para mamuno sa Amerika at maging si Trump ay naniniwala dito. I am the chosen one. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga Kristiyanong bumoto sa kanya, ilan sa mga matataas na opisyalis ng kanyang pamahalaan ay pawang mga evangelicals. Gaya na lang ni na Russell Vought
na naitalaga sa Budget Department, si Pete Hegseth na naitalaga sa Department of War at si Mike Huckabee na ambassador ng US sa Israel. Idagdag din natin si Vice President J.D. Vance na bagaman isang kilalang evangelical ay naging Romano-Katoliko kalaunan. Ganon din si Pam Bondi na ginawang Attorney General ng Estados Unidos. Lahat sila ay may malaking impluensya sa mga evangelical sa Amerika. Sa katunayan, sa isang issue ng Spiegel, ang German version ng Time Magazine, tinawag si Trump at ang iba pang mga opisyal ng gobyerno niya bilang mga Gotteskrieger or God's Warrior. Kaya sinong mangangahas na magsabi na si Trump ang siyang Antikristo? Tila mahirap yatang patunayan yan kung ang pagbabasihan ay ang mga katangian na binanggit natin kanina. Kung ganun, sino ba talaga ang Antikristo at nasaan siya? Kung pagbabasehan ang mga katangian ng Antikristong binabanggit ng mga evangelicals, ang Antikristo daw ay may kontrol sa ekonomiya, sa politika at sa relihiyon. Mga katangiang hinango din nila sa Biblia. Kung babasahin ang verse sa Biblia na pinaghanguan ng paniniwalang ito, ganito ang sinasabi. Revelations 13 verse 7. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanglibutan. At ang lahat, ang mga hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino man ang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Batay sa mga bersikulong ito, maliwanag na sinasabi dito na ang Antikristo ay may kapangyarihan sa politika dahil binigyan siya ng kapangyarihan o authority sa mga bansa at mga bayan. Meron din siyang kapangyarihan sa relihiyon dahil sumasamba sa kanya ang lahat ng mga tao. At may kapangyarihan siya sa ekonomiya dahil hindi pwedeng makabili o makapagnegosyo ang mga tao nang wala ang kanyang marka sa kanilang noo at kamay. Sa makatwid, tama ang paglalarawan ng marami sa Antikristo. May authority siya sa politika, sa relihiyon at sa ekonomiya ng mga bansa. Batay sa mga paglalarawang ito, hindi talaga pwedeng sabihin na si Donald Trump ang siyang Antikristo dahil wala naman siyang religious power. Oo nga't kaya niyang pahirapan ang ekonomiya ng buong mundo gamit ang mga banta ng taripa at kaya din niyang diktahan ang mga bansa dahil sa lakas ng kanyang impluensya at military power. Pero wala siyang religious power. Siguro, kung natuloy ang isa sa mga pangarap niya na maging Santo Papa sa Roma, pwede siyang magkaroon ng religious power. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. Pero kahit na maging Pope siya, kung wala naman siyang record na ipinapatay niya ang mga Kristiyano, hindi pa rin pwedeng sabihin na siya ang Antikristo. Isa pa sa mga katangian ng Antikristo batay sa mga biblical references gaya ng Book of Daniel, babaguhin daw ng Antikristo ang batas ng Diyos at ang panahon. At batay sa 2 Thessalonians na isa rin sa mga pinaniniwalaang reference, ang Antikristo daw ay may trono sa gitna ng mga anak ng Diyos. Kung tatanungin mo sila kung sino ang mga anak ng Diyos, mabilisang sagot ay ang mga Kristiyano. Sa makatwid, ang Antikristo ay may trono sa gitna ng mga Kristiyano. Isang katunayan niya na hindi din Muslim ang Antikristo kundi isang Kristiyano. In fact, kung babasahin mo ang Pasyong Mahal na isa sa mga pinakasikat na religious publication sa Pilipinas, ganito ang nakasulat.
Ang kanyang mga aral masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan na siya ang Kristiyanong tunay. Masama ang kanyang mga aral at ipagmamalaki niya sa lahat na siya ay Kristiyanong tunay. Yan ang sabi ng pasyon tungkol sa Antikristo. Meron siyang mga aral na nagpapahiwatig na isa rin siyang mangangaral. Pero sabi ng ilan, hindi pa daw talaga malalaman kung sino ang tunay na Antikristo dahil ang Antikristo ay wala pa daw sa panahong ito. Siya ay lalabas pa somewhere in the future. Pero kung Biblia ang tatanungin, ang Antikristo ay wala sa future kundi nandito na. Ang sabi sa 1 John 2:18, "Mumuntikong mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras." Ibig sabihin, nandito na ang Antikristo. Wala sa future, wala sa past, kundi nandito na ayon sa Biblia. Sa katunayan, ang mga paglalarawang naglalarawan sa Antikristo ay matagal nang nakikita sa ating mundo ngayon. May political authority sa mga bansa, may authority sa mga relihiyon, may authority sa ekonomiya ng mundo, kayang baguhin ang batas ng Diyos, kayang baguhin ang panahon, ipinapapatay ang mga Kristiyano, at higit sa lahat ay nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Lahat yan ay lumabas na sa ating mundo. Halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng mundo, ang relihiyon ng maraming bansa sa mundo noon ay iisa pa lang. Bawal kang magkaroon ng ibang relihiyon kung ayaw mong ituring ka na outcast at makulong. May batas din noon na kapag nag-iba ka ng relihiyon at hindi ka sumapi sa relihiyon na kinakasihan o pinapaboran ng gobyerno, aalisan ka ng properties, aalisan ka ng karapatang magnegosyo, aalisan ka ng mana at makukulong at ipapapatay ka pa. Meron ding isang hukuman noon na umiiral para litisin ang mga taong naniniwala sa ibang paniniwala. Ang tawag sa hukumang ito, Holy Inquisition. Meron kasing batas noon na ganito: "We order that heretics shall not hold any public office, nor be employed in the army, nor be allowed to live in the capital. They shall not inherit property, nor make wills, nor receive legacies. Their assemblies are forbidden. If they persist in their wicked doctrines, let them be punished according to the laws. Let the bishops of the Catholic Church and the judges of the provinces take care that no heretics shall dare to hold meetings, or teach their poisonous doctrines. Those who do so shall be expelled from the cities, deprived of their possessions, and punished with suitable penalties. We have been sedulous to subject and unite all the priests of the East and their churches to the see of your holiness, for we do not suffer that anything which pertains to the state of the church, however clear and unquestioned, should not be brought to the knowledge of your holiness, since you are the head of all bishops, and the true and effective corrector of heretics." Ibig sabihin, kung nabubuhay ka noong panahong yon, dapat ay Katoliko ka lang. Dahil kung hindi, paparusahan ka ng batas. At ang Papa ang bahala kung anong gagawin sa'yo dahil siya ang tinaguriang korektor ng mga erehe o ng mga hindi Katoliko. Kaya sa madaling salita, ang Pope ang pinakamakapangyarihang personalidad noon. Prinsipe ka man, hari ka man, gobernador ka man o mambabatas, dapat ay isa kang Katoliko. At bilang Katoliko, ang Papa ay may otoridad sa iyo. Kung hindi ka susunod sa batas na ito, may isang hukumang lilitis sa iyo, ang Holy Inquisition. Bawal ding magbasa ng Biblia noon, lalo na kung hindi naman mataas ang posisyon mo sa simbahan. Ang tanging nakakabuklat lang ng Biblia dati ay mga monghe na nakakulong sa mga dungeons, sa mga kastilyo at sa mga kumbento. At sa oras na magtago ka ng Biblia at basahin mo ito, lalo na kung ituturo mo pa, siguradong huhulihin ka at ibibigay ka sa mga taga-usig sa Inkisisyon. Marami ang tumutol sa patakarang ito.
Marami kasi noon ang ayaw sumamba sa mga rebulto. Marami rin ang hindi pumabor sa ilang mga patakaran ng simbahan. Lalo na yung mga taong nangahas na basahin ng Biblia. At dahil dito, marami din sa kanila ang dinala sa mga hukuman at hinatulan ng kamatayan. Ang iba ay ipinasunog pa nga ng buhay. Batay sa datos, sa bansang Espanya pa lang, umabot na sa 800,000 ang pinatay dahil sa kanilang paniniwala. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan at sa sobrang dami, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang Papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantad niya, hingi siya ng tawad? At ang kilala mong 10 utos, alam mo ba na may 2 version nito? Isang original at isang edited. Ihinto mo sandali ang videong ito at tingnan mo ang pagkakaiba ng 2 nasa larawan. Makikita dyan na mayroong pagbabagong ginawa sa pamosong 10 utos ng Diyos. Ang isa ay mababasa mo sa Biblia, habang ang isa ay mababasa mo sa tapat ng simbahan. Sa makatwid, ang mga katangian ng Antikristo na sinabi natin kanina ay matagal na palang nasasaksihan sa ating mundo. Matagal na itong umiiral sa ating mundo. Ang tanong, bakit siya nawala? Bakit parang wala namang ganyan ngayon? Nahinto ang sistemang ito dahil sa mapangahas na hakbang ng isang French emperor noong 18th century, si Napoleon Bonaparte. Pagod na ang kanyang mga kababayang Pranses sa sistema ng korupsyon ng simbahan at ng mga politiko. Kaya nagkaroon ng isang malaking revolusyon na siyang nagluklok kay Napoleon para maging emperador. At ng mga panahong yon, ipinaaresto ni Napoleon ang leader ng simbahan sa Roma at ipinatapon. Doon nahinto ang mabigat na patakaran ng simbahan at ng estado. Kaya kasabay nun, pinaghiwalay na rin ang estado at ang simbahan. Nagkaroon ng tinatawag na separation of church and state. Nagkaroon din ng tinatawag na human rights o karapatang pantao, karapatan sa pananalita at karapatang mamili ng paniniwalang ayon sa gusto ng iyong puso. Mga batas na inadapt naman ng Estados Unidos nang ito ay maging isang bansa. Kaya kung tatanungin mo ang mga naunang papa, galit sila sa tinatawag na separation of church and state. Para sa kanila, salot sa lipunan ang ganitong sistema. At ilan sa mga kilalang kontra sa patakarang ito ay si Pope Pius IX na inilista ang separation of church and state bilang isa sa mga syllabus of errors o kamalian. Si Pope Pius X na nagsabing ang separation of church and state ay maling-mali at si Pope Leo XIII na tutol sa absolute na paghihiwalay sa estado at simbahan. Ibig lang sabihin nito, nabubuhay ang kapangyarihan ng Antikristo kapag magkasama ang estado at ang relihiyon. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng Biblia ang Antikristo bilang isang religious and political figure. Kung wala ang isa sa mga authority na ito, masasabi nating hindi ganap ang kanyang paghahari sa lahat. Para siyang isang tahimik na nilalang na nakaupo sa dilim at matamang hinihintay ang tamang pagkakataon. Kaya tuloy marami ang nagsasabi na wala pa ang Antikristo sa ngayon o kaya'y nagtatago lang siya sa kung saan. O kaya'y nasa likod lang siya at may isang proxy na gumaganap ng kanyang politikal na kapangyarihan na hindi pa niya magawang hawakan sa ngayon dahil buhay pa sa alaala ng marami ang madilim na kasaysayan ng dati niyang sistema. Dell'intelligenza artificiale. Spetta a ognuno farne buon uso e aspetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso. Sa kasamaang palad, may isang propesiya ang Biblia na nagsasabi na darating ang panahon na muling magsasama ang dalawang ito, ang relihiyon at ang estado. Ang babae na nakasakay sa isang halimaw na mababasa sa Revelation 17 ang nagpapatunay nito. Alam ng lahat na ang babae ay simbolo ng relihiyon
at ang halimaw ay simbolo ng politikal na gobyerno sa mundo. Kung nakasakay ang babae sa ibabaw ng halimaw, ibig sabihin lang nito, muling sasampa ang relihiyon sa politika. At kapag nagkatotoo ito, muli nating masasaksihan ang kapangyarihan ng Antikristo na tila pinatay ni Napoleon Bonaparte mahigit 200 taon na ang nakakaraan. Imposible bang mangyari ito? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan ay may ilang mga makapangyarihang tao na sa mundo ngayon ang nagtutulak na muling magsama ang relihiyon at ang estado. Sa Amerika nga, binubuo na ang tinatawag na Christian nationalism. Isang prinsipyo na aprobado mismo ni Pangulong Donald Trump kung saan muling pagsasamahin ang relihiyon at ang estado. We're bringing back religion in our country and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. But Ben, I don't think we're going to let them get rid of that, right? We will make America rich and healthy again. And why don't we say rich, healthy, and religious again, okay? Shall I add that for this group? Right, Dan Patrick? And you know, they work right out of the White House. They've never done that. That's never been done before. No other president allowed that. I think, you know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. It's never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church. Separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins them. She ultimately wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about, right, Pam? And I set up a DOJ task force, which is really a big thing, and Dan, you're going to be involved in it, to eradicate anti-Christian bias. You haven't heard that, but there's anti-Christian bias also. And in just a few moments, I'll also be signing an executive order creating a presidential commission on religious liberty, which is really why we're here. Balikan nating muli ang cover ng Der Spiegel, ang German version ng Time Magazine. Maliban kay Trump, kay Hegseth at kay Bondi, isa din sa mga tinaguriang Gotteskrieger or God's Warrior ay si Douglas Wilson, isa sa mga pinakamaimpluwensyang religious leader sa Amerika. Ano naman ang masasabi ni Wilson tungkol sa future ng separation of church and state sa Amerika? Ito ang sabi niya. God is angry with us, and that's my short form definition of Christian nationalism. America should stop making God angry. Christian nationalism is the conviction that secularism is a failed project and that no society can function or exist without a transcendental grounding. So Christian nationalism is the idea that a society needs God in order to function. What does government look like and civil society look like in a Christian nationalist, biblically guided we will start with civil society. It would look a lot smaller. As I'm fond of saying, if this is the state, and if there is no God above the state, then the state is God. And I don't want the state to be God. I don't want to live under the pretentious rule of finite beings who breathe through their nose, running every aspect of our lives as though they were the deity. Ang Christian nationalism na isa sa mga isinusulong ng administrasyon ni Trump sa Amerika ay sinonimo o kasing kahulugan ng muling pagsasama ng relihiyon at estado. Marami ang tutol, pero tila mas marami ang pabor. Pero gaano nga ba kadelikado pag pinagsama ang relihiyon at estado? The church is supposed to direct the government. And I'm tired of this separation of church and state junk. We're meant to be a Christian nation. We should be a Christian nation. Welcome to the end of democracy.
We're here to overthrow it completely. We didn't get all the way there on January 6th, but we will endeavor to get rid of it and replace it with this right here. When we take power, they need to be given the death penalty. And these people that are suppressing the name Christ and suppressing Christianity, they must be absolutely annihilated when we take power. The combination of fascism and Christian nationalism is called Christofascism, a term first used half a century ago by the theologian Dorothy Zola. Fascists rise to power by characterizing their opponents as subhuman. Christofascists take it a step further by casting opponents as not just subhuman, but actually demonic. People like Nancy Pelosi, she's a demon. Isa pang tanong, bukod sa mga evangelical churches na malapit sa gobyernong Trump, sino pa ang makikinabang kapag naging batas na ang muling pagsasama ng estado at relihiyon? Siyempre, walang iba kundi ang simbahan. Gaya ng nabanggit natin kanina, ilan sa mga naunang papa ay tutol sa paghihiwalay ng estado at relihiyon. At marami sa mga sumunod ay ganito din ang paniniwala. Lalo pa ngayon na ang lahat ng mga relihiyon sa Amerika ay nakikipagkasundo na sa simbahan na dati nilang tinutuligsa dahil sa madilim na nakaraan nito. Present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I said, thank you, Lord. Come on, let's give the Lord praise tonight. Hallelujah. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Bless you. Yes, sir. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. The protest is over. The protest is over. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. Sinong mag-aakala na ang mga relihiyong ito ay tila nakalimot na sa mahigit 1,000 taon ng kalupitan ng simbahan sa kanilang mismong mga founders at preachers noon? Mga founders ng kanilang relihiyon na nagbuwis ng buhay para lamang magkaroon ng kalayaan ang mga tao na mabasa ang Bibliang ipinagkait sa kanila ng kanilang kinagisnang pananampalataya.
Mga founders na iniwan ang Europa at nagtungo sa Amerika dahil pinapatay sila ng tinatawag nilang Antikristo na nasa Roma. Pero ngayon, para bang limot na ang lahat at muli silang nakikipag-isa dito. Anong nangyari? Paanong nangyari? At kung pinupursige nila na magkaisa ang relihiyon at estado sa Amerika, ano kaya sa palagay mo ang malaking pabor na magagawa nito sa simbahan? So kayo na ang humatol. Maganda ba ang Christian nationalism or let's say ang pag-iisa ng simbahan at ng estado? Kapag ito ay naisakatuparan sa bansang Amerika, hindi katakataka kung sundan man ito ng iba pang mga bansa sa mundo. Darating ang panahon, gaya ng propesiya sa Biblia, lalabas muli ang Antikristo kung saan sa pamamagitan niya ay magkakaisa na naman ang relihiyon at estado. Ang batas ng simbahan ay magiging batas na naman ng bansa at ang sinumang hindi susunod ay tatawaging demonyo at sinumang tawaging demonyo ay dapat na makulong. Posible ngang hindi si Trump ang Antikristo, pero posible din na isa siya sa mga tutulong para makabalik ang Antikristo.